dyan. Hello, Daddy Frankie! Howdy! Hi, ma'am. Hello po. Narinig nyo yun, mga kababayan? Nakakatuwa. Tumayo yung balahibo ko. Ang nakasagot ng tawag ko si Perjoy na. Apo, nandito na po kami sa may... Lumabas na po kami kanina pero hindi po namin nakita yung sasakyan po ninyo. Sige, papunta ako dyan. Hello! Hey, thank you, Lord. Thank you. Okay ka na? Okay na po. Thank you, Lord. Kumusta? Hello po. Mga kababayan, nandito kami sa harap ng pagamutan. Update tayo kay Per. Hello, Nay. Hello. Right. Hindi. Ano kami may session ngayon? Sige. Oo. Kasi ganun na lang muna kayo eh. Ikot-ikot na lang kayo kung ano. After 1 hour ba, tawagan kita ulit? Ay, huwag na muna siguro kasi nasa session ngayon. Sige. Okay. Oo, sige. Ikot-ikot na muna kayo. Pero hintayin ka namin dito, ha? Oo, sige, salamat. Okay, sige. Okay. Salamat. Okay. Sige. Ayun, mga kababayan, no? Kanina pa kami dito, mga kababayan, sa harapan ng pagamutan dahil nandito po yung nanay ni Per. Hindi namin alam, lahat kami nakahang, pero sabi ng nanay may posibilidad na lalabas na si Per ngayon. Sana nga totoo, no? Kahit ako nabigla din dahil kahapon ang usapan is dadalaw lang, may family bonding lang, pero pinagdala na ng damit. Hindi kami pwedeng pumasok, mga kababayan. Wala rin magiging pag pumasok kami kasi isang pamilya lang talaga, nanay lang ni Per. Tsaka mahigpit na pinagbabawal ang magbibideo. Kaya susunod tayo sa protocol para walang problema. Hintayin na lang natin, mga kababayan, ang paglabas. Dahil ayun nga, sabi ng nanay ni Per, baka lalabas sila ngayon. At ang problema namin, mga kababayan, kasi parang ayaw na ni Per umuwi doon sa bahay nila. So, pag-uusapan namin ni Nanay Amy kung saan tutuloy si Per. Yun ang problema ng nanay at si Daddy Frankie. Kasi yun ang request niya, laging namumroblema si Perjoy pag nandoon siya sa bahay nila. So, hindi pa natin alam, mga kababayan, no? Malalaman natin yan pagkausap na natin. Tinawagan ko ngayon, may session daw. Hindi ko alam kung anong session yon. Pero yun nga, yung magkakasama yata sila. Kung tinitig na ini-evaluate kung pwede na talagang lumabas. Hindi ko rin alam, mga kababayan, kung ano nga ba talaga. No? So, antabayanan nyo po ulit yung susunod na mangyari. Hopefully, pag-pray natin, sana makalabas na si Perjoy kasi masyadong pagod na rin yung kanyang nanay, napakalayo ng Batangas mula dito, laging bumabiyahe. Ayan. Ayaw din naman ni nanay na manuluyan sa iba. Pagka mas ginugusto ni Nanay Amy na matulog dito sa upuan. Ayaw niya iwanan basta-basta yung anak niya. Ino-offer ko rin sa shelter, ino-offer ko rin dito sa bahay ko sa Makati. Ayaw niya po. Kayang-kaya pa daw niya. Pero ang totoo niyan, syempre sa edad niyang yun, pagod na siya. So mga kababayan, hintayin niyo po ulit ang update namin. Maraming salamat. Driver dyan. Hello, Daddy Frankie! Howdy! Hi, ma'am. Hello po. Ma'am, paglalabas na kayo, tawag lang kayo, hinulugan, nilagyan ko ng load yan cellphone ninyo ngayon. Apo, hindi po kay Mama Waste po. Sige. Ay. Hello? Daddy Frankie? Oo, si
Bawal pala. Ah? Oo. Nilod? Hello? Oo. Ano pa? May session pa. Oh, sige lang. Tapos, kausapin pa sana ng doktor sila. Opo. Kami. Oo, mamaya. Oo. Yung kumain na ba kayo? Ah? Kain na lang muna kayo. Oo, okay lang. Bali, niloadan ko yung cellphone nyo. Pag lalabas na kayo or what, kung ano ang mangyari, tawag ka lang sa akin, ha? Maya, pagkatapos. Hindi. Kasi may patient po kayo eh. Yes po na yes. Anytime, walang problema kung may session, walang problema. Willing to wait po kami. Ibig ko lang sabihin ay, niloadan ko yung cellphone mo ngayon. Tatawag ka lang sa akin pag lalabas na kayo. Lalabas na kayo. Hindi kayo ba, pag palabas na kayo, pag kailangan nyo na ako, pag kailangan nyo ng sasakyan, makinig ka muna na. Tawagan nyo lang ako. Yes. Ha? O, sige. Magla-lunch lang kami. Dito. Salamat. Sige, okay. Narinig nyo yun mga kababayan? Nakakatuwa. Tumayo yung balahibo ko. Ang nakasagot ng tawag ko si Perjoy na. Hello daw daddy. Yun nakakatuwa mga kababayan. Sana makalabas na talaga sila ngayon. Excited na ako nga makita si Perjoy kung ano na itsura niya. Sana magbalik na normal, maging normal na ang lahat. Thank you Lord. Sige, sige. Mamaya ulit. Hello Per. Apo, nandito na po kami sa labas. Nandito na po kami sa may... Lumabas na po kami kanina pero hindi po namin nakita yung sasakyan po ninyo. Sige, sige. Papunta ako dyan. May load yan cellphone nyo. Ba't di nyo ko tinawagan? Sige, sige. Punta na lang. Hindi nga po eh, Daddy Frankie. Apo, kasi si Mama, nag-lock po yung phone, hindi nakatawag. Sige, okay. Papunta na kami dyan. Sige, pantay po namin kayo dito. Okay, Apo, labas na lang bye. kayo ha. Okay. Salamat po, Apo. Thank you, God thank bless. you. Bye-bye. Yun, sa wakas. Andun na raw sila sa labas. Oh, thank you Lord. No, si Per na yung gumagamit ng cellphone mga kababayan. Sige. Ito sila. Sige. Ayan sila mga kababayan. No? Ayan na si Per. Ayan, si Nanay. Hello! Hey, thank you Lord. Thank Hello you. po. Okay ka na? Okay na po. Thank you Lord. Kumusta? Hello po. Okay, sakay tayo. Ay, si Nanay, una ka Nay. Okay. O, kumusta si Nanay? Okay lang? Wow. Salamat sa Diyos. No? Daddy Frankie, kumusta po kayo? Okay lang. Ikaw kumustahin ko. Opo, okay lang po. Okay na, very Marami good. pa tanongin si Daddy Frankie. Okay lang. Opo, okay. Okay, so, Palamig muna tayo sa aircon. oo, Yan. palamig. Lakasan mo konti. Hindi, okay lang po. Yes. Ginabi kami kasi ngayon lang binigay ang gamot. Oo. Nag-aalala ako, sabi ko baka bukas pa sila palabasin. Hindi ngayon. Hindi lang. naman, oo. Lahat na marami. Namimili talaga po kung lalabas ako. Oo, namilit ka na talaga. So, Kasi pinipili ko si Mama lalabas sa loob. Ayoko na doon sa loob. Hindi na babalik doon. so nag-dinner na ba kayo? Saan mo gusto kumain, Per? Pwede po ba na Pwede ba Daddy Frankie request ng tempura? Wow, sure. No problem. Tempura po. Ako kasi talaga kumain po. Oh, sige, sige. Opo. Risky? Doon tayo sa sa Kumusta, Rizky? Little Tokyo. Okay, para mas maganda. Ginabi na po kayo. Okay lang. Opo. Para sa inyo yung Nag-dinner na araw. po kayo? Nag-dinner na po kayo. Hindi pa, naghintay din kami sa inyo. Kumain kami ng nilagang saging. Opo. Tsaka nag-coffee. Opo. Kumusta si Nanay? Ito, napagod din. Napa- Natulog. Oo. Nilagyan ko ng load yung cellphone nyo eh. Oo, pero nag-lock yung ano ko. Nag-lock, Daddy Frankie. Patuloy na lang po paano i-unlock kasi siguro may napindot siya na Paano nag-lock yun? Sige mamaya. Kung bakit nag-lock. Okay. Salamat sa Lord. Nakalabas na si Per. Ang ganda-ganda ni Per. Salamat po, Oo. Daddy Frankie. Ang ganda-ganda ni Per. Oh.
Natutuwa talaga ako, masaya ako. Pasensya na po kay Daddy Frankie nung lumapit kayo sa akin sa Cavite talaga. Nagkausap tayo doon sa Cavite, wala talaga ako sa ayos. Hindi, okay lang, wag mo na isipin yun. Opo. Ang Pero important. nagkausap tayo doon, tapos sabi mo sa akin, ikaw ba to? Doon sa picture. Oo. Paano nyo na Natatandaan mo rin pala yun? Sabi ko, paano nyo nakita sa Facebook? Ay, na-deactivate yun. Hindi ko alam. Na-search lang namin kasi sinasabi mo yung name mo eh. Di ba? Hindi ko alam paano yung si Mons ang ano? Si Mons yung kasama naming isa ang nakapag-search. Opo. Oo. Ang galing. Oo. Okay po. Hindi ako makapaniwala. Thank you Lord talaga. No? Salawag mo, Daddy Frankie. Tapos nakita ko pa kayo nung dinala nyo. Parang meron kayong pendulum dun sa may dashboard banda ng time na yun. May? Pendulum ba yan? Ayun yun. Pendulum po ba yan? Ay, oo. And for what po yan? Hindi ko alam kung para sa binigay lang ng mga kaibigan. Effective yan hanggang ngayon. Sabi nila, yes. For what? Sabi Hindi nila naman pangtaboy lang sa mga ano, parang Hindi kamahiin. nakaka-hypnotize yan. Ay, hindi naman. Okay. Oh, wala. Kasi di ba sa hospital, parang may nakita kong ganyan doon. Mm. Nung time na, nung sa regional po. Mm. Ano lang yan, binigay ni, sino ba yun? Vlogger? Karomi. Yun. Parang nakicharm sa Oo, Lucky Charms lang. Okay. Kasi kala ko pendulum yung ginagamit pang pampaantok ng tao. Hindi naman gano'n. Ay, hindi naman. Okay. Ay, oo, yung mga gaganyan-ganyan nila, no? Kasi naisip ko na nasa sasakyan. Nahihilo ka ba? Tanggalin natin. Hindi po, it's okay. It's okay. Ano lang po ko na-curious lang ko kasi yung iba usually rosary nilalagay sa Meron din kasing rosary. Okay. Ewan ko sa mga kasama. Ngayon lang po ko nakakita Daddy Frankie kasi ng pendulum po sa loob. At saka yung actual na pendulum. Eh dati kasi sa pictures ko lang na. Kaya natanong ko lang. Galing, no? Naalala rin pala ni Pearl lahat yung... Opo. Oo. Conscious naman po ako noon, ng time na yun. Kaya lang iba lang talaga yung perception ko rin sa mga bagay-bagay dati. Oo. Medyo ano lang ako noon. At saka wala po kasi akong tulog talaga sa labas. Oo. Time na yun. Hindi rin ako masyado nakakain ng ayos ng time na yun. Oo. Pero I remember na in-offera niyo pa ako doon sa Cavite na we'll bring you home when then you tell me, sabi mo, you told me that time pala na you want pizza, something like that. Oo, yes. Sabi ko, but I told you, I'm sorry, but I don't accept food from strangers. Something like that, right? Oo, Yeah, yun. Kaya yun. Ako yung parang hindi makapagsalita kasi masaya ako. Yes. Masaya ako sa... Oo. Yung iba Maraming salamat mo, Daddy Frankie. Wala yun. Grabe, nakakaya. Nanaiya ako kay Daddy Frankie kasi when I saw him in Cavite, I was like, I was really scared. Na sabi ko, bakit? Sabi ko ganun. Sabi ko, and then how did you find me? Si Sam Motovlog. Siya yung unang nakita sa'yo. Really? Yes. How did you find me in Cavite? Yeah, Somebody told you? Nakaupo ka sa wala kang gusto. Dudugo ilong namin, Per. Tagalog na lang. Nakaupo ka doon sa sa isang poste. Nakaupo ka sa isang poste. Opo. Yung mga nurse attendants, they were telling me, sabi niya, you were wearing gown, may awards night. Meron pa ako kasama doon, sabi niya, awards night ba yun? Tapos sabi ko, sabi niya, ay, ikaw ba yung Dumag Perjoy na naka-gown? Sabi ko, ha? I don't know. Tapos sabi niya sa akin, si Daddy Frankie. Sabi niya, sikat niya si Daddy Frankie. Sabi ko, oo nga. Sabi ko, nakinamit ko nga yung si Daddy Frankie. And they were like, ay, kanina pala yung patient doon. Sabi niya, nung isang guardian, gusto ka raw niya makausap. Kaso, I forgot kasi dumating na si Kuya Sam. Tumawid na lang kami ng kalsada. Pero, sayang, gusto niya magpa-shoutout sa'yo. Ano raw siya, talagang avid fan. Tagal niya na raw sumusubaybay. Wow, thank you so Ilang much. taon na raw. And then, kinukwento niya sa amin yung mga videos niyo. Lagi raw siya nakasubscribe daw doon. Nakaabang daw talaga siya sa ano. Pero na-recognize niya agad. Oo. Pero may matanong pala ako masingit. Saan nyo gustong dumiretso ngayon? Ayun kasi Daddy Frankie, we cannot go home sa Batangas. Kasi yun yung nagtitrigger sa akin. Yes, okay. So ngayon, Daddy Frankie, nabanggit sa akin ni Mama, you have a shelter daw. Sabi pala ni
nung isa pong avid fan nyo. So ako, I want to work po with you sa isang shelter. Kasi po, di ba, meron akong background sa missions. Nag-aral po ako sa Cambodia before in 2019. So, gusto kong mag-work po sa isang NGO na where I can, kahit kayo po, if whatever job you can give me, basta po ma-practice ko lang yung napag-aralan ko din. And then, gusto ko po kasi magtuloy sa studies ko rin. Like, di ba po, graduate po ako ng, yung nakwenta ko sa inyo, nag-graduate ako ng 4 years yung isa Biblical Studies. And then, yung meron akong units ng marketing. So, niisip ko po, gusto ko ngayon kasi, yung sa marketing ko po kasi, gusto ko po kasi ituloy siya, mag-take ng legal management po. So, I need money po to earn then for that course, para to complete my course. So, gusto ko na mag-working student na lang rin sa shelter po. Like, shelter kasi gusto ko yung ganong environment kasi po dahil nga sa biblical studies, meron akong exposure sa ministry. So, gusto ko po na yun, shelter. Kung pwede rin po doon na lang kami mag-stay. Sige. Okay. So, mamaya, mas maganda kain muna tayo. Mamaya pag-usapan natin yan, no? Nay, gusto rin makausap si Nanay. How are you, Nay? Ako'y tahimik na ngayon. Rested nga siya. Oo. Nay, pwede ba tanggalin mo na yung face mask? Tanggalin mo naman. Huwag ka mahiya sa amin, Nay. No? Nangiya, husas ako, conscious siya siguro sa Oo. Masaya ba si Nanay? Opo. Oo. Okay ka. 100%. Yes. Thank you, Lord. No? Salamat Thank you. talaga kay Oo. Lord. So napagod ka naman. Kahapon ka pa dito, right? Kagabi. Kagabi. Kagabi Oh. pa. Kagabi pa. Kasi ang bagal ng... Monday night, dumating ka na dyan. Oo. Mhm. Yan. Ang tibay ni Kasi Nanay. ang Alps kasi matagal sila. Ay, wala ka bang tulog ang gawin mo, Mama? Tulog din. Ano lang po. Pinagbawalan talaga si Daddy Frankie makapasok. Oo. Bawal. Bawal kasi Ibig sabihin, Monday ka pa kahapon ka pa nandito sa Manila? Monday night. So where did you stay? Oo. Doon siya may ano lang, maupuan. Okay. Oo. Marami naman tao doon. Tapos kayo, Daddy Frankie, so where did you come from? From Makati lang. Pero dumating kami dito, 9:30 a.m. nandyan na kami. So, kasi gusto ko sana makausap si Nanay, pero andyan, oo, andyan na sa loob. Sabi niya, lalabas naman na. So, naghintay na lang kami. Kasi po, nag-start sila ng orientation early morning ba, Mama? Tapos 12 na po ako pinalabas nung pinag-lunch kami. And then, ang dami pang proseso. Maraming, ano po ba yung marami pong mga red tape, mga kuskus balungos, mga ganyan. So, gabi na rin, mga almost 7 na rin po binigay yung meds. Kaya, yun po. Tapos yung doctor, medyo late na po kami nakausap ng mga 3 o'clock na rin po. Kaya, yun. Yung isa nandun pa, si Ate Miguela. Opo, nandoon pa. Yun yung kinukwento na dinala rin ni Daddy Frank. Alam din nila na dala ko rin yun doon. So, hindi mo na-meet si Miguela? Ano po? sa pap, ano siya, no? Separate. Papuan na Separate siya. Nakaseparate siguro yun. Pag siguro po pag makita ko ba sa face, marirecognize ko. Pero Miguel, parang hindi naman nababang. Miguela. Ano, may picture po kayo ng Miguel. Wait. Magalaw talaga. Masarap tayo. Bago rin siya kasi doon. Kaya nasa pap 1. Tignan ko eh. Ha? Tignan ko picture ni Nanay Miguela. Hindi ka naman puyat, Per. Hindi po. Kasi nung before po kami magkita ni Mama, pinatulog na po nila kami nung morning. Ulit. After nung breakfast, natulog po kami ulit. Okay. Tapos yung night meds ko po, ay sabi ko kay Mama, mamaya ako na mag-take. So, kasi alam ko magkukwentuhan pa tayo. Opo. So, so too early rin po kasi kung mag-take na naman like 5 o'clock kanina, nagpapainom na sila ng meds. Kaya syempre pag 5 o'clock, nag-take ako ng meds. Di 7, tulog na ako sa sasakyan. So, yun. Kasi yung tama ng gamot, mga ano yan eh, mga 1 hour. 1 hour. Ito si Nanay Miguela. Ay,
hindi ko po siya nakita. Hindi mo Wala nakita. nakita. Baka Ba? sa ibang pavit. Oo, baka sa Hindi iba. pa siya okay. Oo. No. Bago rin Hindi siya pa siya kasi okay. doon. Kasi kung okay na siya, nililipat na siya doon sa Oo. pinanggalingan namin. Kanina yung nakita mo na sa mga mission nito kasi Baka sa 1 pa siya. Ito. hindi pa siya maayos siguro kaya hindi pa nadala. Kasi pag maayos Kasi na, dadaling ka na doon sa ginagamot kabilang pa rin. ward eh. May anong nangyari kayo na medyo? Yun nga araw na wala. Kailan nyo lang Daddy Frankie nilala po? Ilang years ba yun? Nauna ka lang ng 5 days siguro or 7 days. Saan nyo naman po nakakita po si Nanay? Sa Lemery, Batang. Nagagawin po pala kayo ng Batangas. Oo. So you travel everywhere. Wala kaming tigil, ikot-ikot. Kumbaga, Advocacy nyo. yes, pasasalamat ko kay God. After all ng mga blessing na binigay niya sa atin, sa akin, kaya gumagawa ako ng kawang gawa. The same time, nagbibideo ako, sakaling magkaroon ng revenue ang video ko, mas makatulong pa ako. Apo. Kasi syempre yung araw-araw, Ano naman po yung ganun. Pero hard work din mag-maintain ng vlog eh. yes, So, kasi very rin i-edit and then you have to find contents na not only for people to be interested in your contents pero yung rin yung may sense talaga. tsaka maraming, alam mo yun, yung kahit, although sabi mo kasi hindi lahat ng tao magkaka-interest. Diba? Kahit sabihin natin best effort, ginawa natin yung best natin para makatulong. Pero yung iba, parang binabash pa rin. No, Iba hindi naman mawawala. Oo. So, kabisado mo ang Little Tokyo Per? Yung toki-toki lang po. Tokyo. At saka yung ba yung dati pinakainin namin, Kimono-ken. Kimono-ken. Opo. Okay. Pero yung iba pong Japanese, nung younger po kasi ako nung high school, doon ako lagi pinapakain ni mama. So nung time na yun, nung sinundo niyo po, nung iinatid niyo po ako, talaga na-miss ko lang kumain talaga ng Japanese food. Kasi nung nagkaroon po kami ng financial problem si mama, less na lang yung pagkain namin ng sa mga ganung restaurant. And we would eat na lang yung mga very simple foods talaga. So nami-miss ko lang talaga kumain yung tempura, yung gano'n. At saka doon po kasi sa hospital, puro gulay po kasi. Puro gulay pinapakain. Opo, puro gulay. Although, naman po yan, sa doctor naman. Oo. Kaya lang, syempre po kasi pag gulay, iba po rin po yung bigat ng mayroon ding protein po. Oo. Like, nakukuha po sa mga seafood, sa mga meat. Yun po. Okay. Alam mo, daming nagmamahal sa'yo. Salamat po. Marami akong followers, viewers na talagang abang na abang sa'yo. Opo. Kasama sila na nagpipray Opo. at gustong-gusto kanilang makita. Opo. Kaya kita mo nung talagang halos di ako makapagsalita Opo. na masaya talaga ako Ako din po. sa nakita ko ngayon. Opo. Kaya thank you Lord. Tsaka alam niyo po, Daddy Frankie, nung nakita ko kayo na kayo yung magdadala sa akin sa hospital, talaga, masumaya talaga ako kasi sabi ko si Daddy Frankie ulit yung maghahatid sa akin sa hospital kasi I first met you in Cavite. Oo. And then, kayo yung magdadala sa akin sa hospital. The entire time kasi, I was running. Oo. I thought there were rapists running after me. So that time, I would apply mud from the road para na lang to disguise myself na hindi ako syempre I didn't want myself to look attractive before people kasi alam ko nga nasa streets ako. I lived like a beggar for like 2 weeks and then I had to show na yung mga tao sa labas na for me to be not recognizable kailangan ko talaga mag-apply ng mud para lang hindi ako pagka-interesan din kasi may mga that time I think nasa Pasay ako noon. Tapos may lumapit po sa akin parang atik yata yun. Eh buti na lang, I look like a beggar. I look like, because my skin was really dark that time. So, and they didn't recognize me. Eh nakita niyo naman po, diba na pinakita niyo sa akin picture ko sa Facebook. Sabi niyo, ito ba to? Ikaw ba to? Oo, di ba layo ng kulay kaya na, nga, di ba? oo. Saka I look Japanese there. My skin was really fair. So, nung time na yun, sabi ko, hindi naman siguro kung ma-recognize. At saka kasi, ang akin kasi, kung taga-barangay sila, and they were running after me, sana na lang,
ang akin lang naman, hindi naman sila marunong po ko, pero sana sila nagpakilala na lang agad ng taga-barangay. Kasi ikaw ba naman, Daddy Frankie, civilian ka, bigla kang lalapit sa babae. Tapos, kumaka na dadakpin mo yun. Oo, dadakpin ka. Tapos may mga nagpaparinig pa na lagyan ng boses, something like that. Siyempre, you would really be scared kasi I didn't know these people. They were running after me. And then, they were trying to, parang they were forcing me to ride those vehicles. Eh, syempre, we would run talaga. Highway run ka talaga. Kasi, syempre, sino ba ito itong mga tao? And then they're running. So, I was really, really scared. But siguro, yung consciousness ko that time, siguro, I was conscious 80, siguro mga 70%. Pero yung 30% kasi I was just thinking differently yung time ko na yun. Na, I thought my mama was not my mama that time. And ganun, pag nagkakasakit naman ako. But I thank the Lord kasi pagka ganyan, nagbumabalik naman talaga ako doon sa full consciousness ko. And right now, I'm out of the hospital. I'm really blessed kasi nakalabas po ako ng short time lang. Yes. Kasi yung iba po, I feel sorry for other patients inside kasi yung iba sa kanila, they're really homeless and they cannot go home kasi wala nang tatanggap sa kanila eh. And then, meron doon 6 months na, 9 months na. Wala, hindi pa rin nakakalabas. Dito, tapos 3 months na nandun. Wala nang nakiklaim na family, ayaw na bisitahin ng family. Tapos, wala nang, wala na. Kaya yung iba naman, naghahanap rin ng shelter doon sa loob ng, pero yung iba kasi, hindi talaga pinapayagan pa lumabas kasi nakikita ng mga nurse attendants na hindi pa talaga okay lalabas. Kaya maswerte ka kasi napakabait ni nanay. Opo. Napakatyaga. Opo. Si mama talaga, ever patient talaga yung mother ko na yan. Yan ang best mom reward. Opo. At saka si mama po kasi talaga, nag-worry nga po ako sa kanya kasi mag-isa lang siya sa bahay namin sa Amaya, sa Batangas. So, I would always pray for her inside the hospital din. Siyempre, lalo po nung nagbaha, nung state of calamity raw. Diba? Nakaraang araw. I was really worried po kasi ang lakas din ng ulan dun sa, dun sa hospital. Sabi ko na baka po bumagsak ulit yung bakod namin dun sa... Kasi binaha, nakwento mo kay Daddy Frankie, binaha yung bahay. Nakarating na ako dun sa bahay niyo. Opo. Yung nga sabi ko lang naman ba? Wala. Binaha. Kasi nga when I got sick po kasi noong December, tapos ito late, before July, pinagtatanggal ko po lahat ng laman ko bahay. Because siguro, general cleaning na rin. But at the same time kasi there were many books there inside the house na kailangan talaga i-out dahil hindi na siya useful din po dun sa collection of books ko din. Sana tayo risky? Lapit na? Kalayaan. Kalayaan, okay. 7 pa lang naman. Kaya sabi ko nga, nainip na yun. Hindi naman, nagwo-worry lang ako. Sabi ko, baka hindi pa sila palabasin tonight kasi gabi na, nagtataka ako. Kasi pinatapos talaga nila. Lahat nilagyan ng gamot talaga. Gusto ko na pumasok kung pwede lang pumasok eh. Yung isa kong kasama siya, nandun sa gate hanggang doon lang sa may waiting area. Gusto ko... hindi. Kasi gusto ko ipa-assist ikaw. Sabi ko, baka mahina si nanay or what. Hindi naman may awa ang Panginoon. Yes. Thanks. Tiwalaan tayo sa kanya. Tsaka natuwa nga po nung nakita ko siya, I was really crying inside kanina dun sa pantry nung unang kita ko sa kanya. Kasi sabi ko, namiss ko talaga si mama. Tapos yung itsura niya ngayon, arrested talaga siya, Daddy Frankie. Maraming salamat po, hindi na siya pinabayaan. Kasi dati po kasi nung nagkasakit ako, ang itsura ni mama, she was really thin and dark, yung nag-dark. At saka talagang stress talaga siya. Pero this time, nakita ko talaga nung kanina nakita ko siya, ang puti niya. Tapos talaga tapos naalala ko yung when you told me, remember na when you brought me to the hospital 3 weeks ago, sinabi mo sa akin na alam ko, Pearl, na yung pananampalataya mo sa Diyos, something like that. And you were wearing rosary that time. And then you told me, sinabi mo sa akin na hindi ko kayo pababayaan ng mama mo. And then and the entire time that I was inside the pavilion,
the hospital, talaga nagpe-pray ako. Kasi sabi ko, si Daddy Frankie, hindi pa kami ganun katagal na magkakilala. Pero, talagang na heartwarming siya for me. Kasi yung words yun, it sounded really sincere. And then, sabi niya sa akin, hindi ko kayo pababayaan ng mama mo. Remember that when I even told you na sabi ko sa'yo. Kasi I wasn't really that conscious that time. Tapos sabi ko sa'yo, Daddy Frankie, can you buy me Uniqlo? Yes. Remember that when I said that? Oh, yes. At that time, I wasn't really conscious. Kasi kasi that time, I just had to say it. Kasi wala talaga akong damit na dahil nga because I got sick, I had to really throw everything away na kasi ang dami doon na mga nahanap kong mga damit sa bahay na talagang parang that time kasi isip ko basta something negative talaga about those clothes. And then, I had to say that to you. Pero sabi ko, grabe naiya ako. Nagsabi ako naman ako. Hindi, okay lang. Pero talaga tumatak sa isip ko yung sinabi mo sa akin na hindi ko kayo pababayaan ng mama mo. Yes. Yun lang naman ang, kumbaga kaya ako sinabi yun kasi naawa talaga ako kay nanay. Opo. Kasi syempre sa edad niyang yan. At saka sa'yo, gusto ko lumakas din ang loob mo. Opo. Kaya ako sinabi yun na nag-iwan ako ng magandang word sa'yo kasi alam kong hindi ako pwedeng pumasok sa ospital. Opo. Kaya yun lang ang bilin ko sa'yo. But tapos si Daddy Frankie that time kasi, kaakala ko noon, I was thinking na, pag iniwan mo kami sa hospital, then after that, nainatid mo na kami. Ganun na lang yan. But Mama was telling me the entire time earlier na you never left her during the time that she needed someone talaga to be there to support her in many ways. And then, dumayo pa rin kayo sa Batangas. Imagine, from Makati, you have to go through the toll gates. Oo. May sasakyan naman. Talagang Daddy Frankie talaga, I really praise the Lord for you kasi ito sincere, with all sincerity kasi syempre yung relative nga namin dyan na sa Las Piñas hindi pa makapunta sa amin, ang dami pang satsat kayo po na syempre diba, kaya naalala ko yung Bible verse na may part doon na sinabi na meron talaga na yung mas mabuti pa yung minsan yung ibang tao nang nakakatulong sa kumbaga yung pagtulong mo sa kapwa hindi kailangan na sa flesh and blood yun. May mga tao dyan na kapatid mo, kumbaga soul brother mo, soul sister mo na nandyan to help you, na hindi lagi yung kamag-anak mo yung tutulong sa'yo kasi na-appreciate ko po tapos sinabi pa sa akin ni mama na you took efforts pa to communicate to our relatives and ganyan. Hindi po yung nagagawa para sa amin ng iba kasi tao din sa Batangas before. So, yung na-miss ni Pearl ngayon na pagkain is tempura? Tempura po. Sushi? Na sashimi po. Sashimi, okay. Yeah, thank you Daddy Frank. Okay. Tapos yung lang, yung green tea lang. Namiss ko lang talaga Daddy Frank. Okay. Salamat po. Yes. Kasi ang tagal for the entire weeks. Puro kami, sitaw, ginataang sitaw, potatoes. Yun lang ulam kamote. Hindi, kasi parang LBM na ako minsan sa mga pagkain na yun. Parang pero nakatulong naman po kasi nag-ayos yung aking, kasi sabi daw ni mama nung nakita niya raw ako talaga raw yung itsura ko daw noon. Anyway, yun po. Nakatulong naman din po yung mga vegetables sa akin talaga. Thank you Lord talaga. Thank you Lord. Wala akong masabi. Maraming nag-aabang sa kanya yan. Opo, maraming nagmamahal kasi kay Pearl. Opo. Excited nga ako Daddy Frankie na makita yung mga vlogs niya Wow. Opo, kasi sinasabi sa akin ni nanay kanina, tagal na raw kayo sinusubaybayan. And nung naabutan niya raw kayo, nagsisimula pa raw kayo. And then, ikaw lang raw talaga yung, marami raw siyang pinapanood daw sa videos. Ikaw daw talaga yung palagi na sinusubaybayan. Yung hindi na raw siya nanonood ng TV, sa inyo na lang raw siya nanonood. Kaya yun. Tapos sabi niya, so nung makita ko si Daddy Frankie, sabi ko sa kanya, sabi ko, sige po, di sumama po kayo sa amin din lang sa labas ng van para makita niyo si Daddy Frankie. Kaso naman, nung dumating na si Kuya Sam, nung tumawid sa kasada, nawala na sa isip ko na iwan na yung matanda na sa kabila. Sabi ko, some other time. Pero binigay naman yung Facebook niya. So, pwedeng i-chat na lang, then
someone, if the Lord wills, magkita-kita din. Diba? Kasi gusto niya raw po siguro makapagpa-picture sa inyo, makapagpa-autograph, and all that. Yun po. Yung mga vlog ko, aaminin ko kasi, hindi kami ganoon kagaling mag-edit or what. Hindi. Kasi sa amin kasi, reality lang yung pinapakita namin. Parang kung yung mga ganito lang, simple lang, hindi na namin masyadong napapaganda kasi hindi naman kami malaking company. Ito, ganyan lang mga gamit namin. Basta sa amin kasi, ang importante, nakakatulong, yung totoong pagtulong talaga, yung gusto namin mangyari. Pero you didn't run for any political position? Wala sa isip ko yun. Pero somebody offered you that before? Yes, sa province namin, You did not want it? sabi ko, masaya ako kung anong ginagawa ko Kasi ngayon. pwede naman kayo tumulong. Yes, exactly. Exactly. Di ba? Mas malaya akong tumulong na hindi ako konektado sa government eh. Yes. Pero, di ba? Excuse me. Maaalala ko nga pala, may gamot ka naman na o baka may mga bilihin tayong gamot. Hindi po. The hospital already provided for over a month Okay, good. supply of Yes. meds po. Salamat sa Diyos. Yan, malapit na yung Little Tokyo dito. Apo. Doon po kayo lagi kumakain, Daddy Frank? Oh yes. Dito Tokyo. Maraming. Where are we now? We're in Pasong Quezon Tamo? City. Makati as well. Pasong Tamo na to, di ba? Okay, Pasong Tamo na to. Medyo matraffic yata. Hindi naman. Pag-iisipan ko talaga kasi sabi sa akin ni nanay nakaraan, no? Saan kaya maganda? Mamaya na lang. May mga pag-uusapan tayo mga kababayan mamaya. Kakain muna tayo, no? Kasi nagugutom si nanay tsaka si Per. Walang malapit na butika dito. Meron. Gusto niya po bibili ng Diet-Tabs. Diet-Tabs. Kasi sa 7-Eleven Ah, meron sila sa... 7-Eleven. Sige na, sige. Pag mama kasi sa 7-Eleven wala masyadong hassle. Wala. Parang hindi na maghintay siya na Daddy Frankie. No, it's okay. Gaya ng sinabi ko para sa inyo yung gabing ito. Ako Kasi kung sa Mercury, Salamat. pipila ka pa ng matagal. Kung sa convenience store, mabilis lang. Stoplight lang. Sabi ko nga, akala ko nga bukas pa kayo makakalabas eh. Kaya nga akala namin din. Kasi Kaya sa... talagang inano nila, tinapos talaga. Oo. Sabi ko, salamat naman. Kasi sila lahat nag-askaso Oo. ng mga papers. Mm. Kaya yun tagalan. Pati ang pagkuha ng gamot. Oo. Alam naman ng mga doktor, siguro, alam nila no na parang ako ang nagdala at aalaga ko kayo. Opo, alam po nila. Alam nila na kino-cover ko kayo. Opo, and po sila, yung mga nurse attendants, talagang they follow you. Wow. And then talagang ang ganda ng mga nila, ng mga words. Mga As feedback I- nila. Opo. Okay. Kapag binanggit yung pangalan ko si Dumag, alam nila na yan, parang baby yan ni Daddy Frankie. Yeah. Ganun. So, Kahit sa at church saka si Mama, Shout out mo lang sila. nakita nila na hindi na talaga pinabayaan si Mama. Okay. Kaya sabi nila, okay, ganito pala yung nangyari. Ganun. So natatandaan mo yung name ng mga nurse na nag-a-assist sa'yo? Ay, hindi, actually, wala po ako masyadong, honestly, Daddy Frankie, wala ko masyadong hard dun na to remember yung mga nurses kasi I know naman they're just doing their jobs. Okay. But I'm really thankful dun sa nurse attendant na si Daddy Alice. She's a lesbian.
And yung isa naman, yung babae po doon sa pantry. Kasi siya talaga yung pinapauna niya ako sa pila talaga. Kasi yung sa vegetarian diet po. Kasi yung doctor po kasi ginawa ng vegetarian yung diet ko. So pinabago nila yung food na hinahatid sa akin every day. So wala naman silang inabilin na mga bawal na pagkain sa'yo? Wala naman. Wala naman. Ano lang po ako, medyo ano lang po ako sa pork. Umiiwas ako sa pork talaga. Kasi yung pork po kasi iba yung effect po sa akin. Okay. So sa sashimi, ano yung gusto mo? Tuna sashimi po. Yung plain lang po na tuna. Oo. Tapos sasaw-saw lang sa soy sauce po. Salmon? Salmon, ano na lang po. Tuna sashimi na So sa sashimi. Okay. Ayan, malapit na ikot lang tayo. May ginagawa kasi dyan. Ito na yung Barangay Pio del Pilar. Dito ang bahay namin. Okay. Ang lapit nyo lang rin po pala. Every day you live Yes. there? Residence po ako dito. Okay. So, how long have you been living here in Makati? I think 19 years. Talaga residente kayo ng Makati. Di ba mayor dito, mama, si Mayor Binay? Yes. Until now? So Yes. Binay pa rin. Okay. Kasi dati na po namin gusto po dito sa Makati kasi I wanted to study in UMac before. Oo. Kasi before I wanted law school. Pero sabi namin kasi parang binibenta yung bahay at lupa doon sa Amaya, sa Batangas. So, dapat parang we were thinking na bibili ng lote sa somewhere in Quezon. Tapos doon na lang magsistay. Pero the Lord did not really let it happen. So, ibig sabihin hindi rin will ni Lord na doon kami. Hindi po nag-materialize yung plan namin na yun. Diretso mo na lang, bro, para hindi matraffic. Doon na lang tayo lalabas sa nilalabasan natin. Okay ka lang, Sam? Yes. Lapit na. Almost okay. Nag-i-English na si Sam ngayon. Okay Napagaya lang ko po. ng pearl eh. Hindi, okay lang po. Nabigla ka ni Ma'am Per? Napagaya Hindi ko po, ng pearl na lang po. Per na lang. Okay. Ilang naman. Sige. We're happy for Hindi naman kayo others. Yes, thank you. Yan ang gusto ko eh. Gusto ko magiging, gusto ko, Si Daddy Frankie nga eh. Kaya Yes. Daddy Frankie, tas formal pa. gusto ko family kayo. Opo, kaya nga Daddy Frankie. So sa vlog talaga Daddy Frankie talaga yung andun po yung channel po niyo. Yan ang bahay ko sa kabila lang. Ayan. Opo. Yun yung mailaw na yun. Okay. Yan ang bahay ko. Ay talagang ano lang kayo, ang lapit lang. Oo, malapit lang. Siya ang ganda po ng location nyo kasi sa sentro talaga kayo na. Business area. May business akong maliit dyan. Titinda akong bigas, Opo. mga prutas. Opo. The same time, supplier ako sa mga Japanese restaurant. Ano ba sinusupply niyo, Daddy Frank? Seafoods, anything, especially sa mga hard to find Wait lang, the other woman told me earlier na you're selling watermelons daw. Yes. Kaya naman pala watermelon yung binibigay nila sa akin sa everyday. Kasi they're giving me watermelons and some patients, they would receive bananas every day. Ako naman, nangihingi sila ng pakwan sa akin. Kasi yun naman pala, they remember you with watermelons. Maraming watermelon dyan. Okay. Okay, kaya pala. Tsaka isa pa, before ako pumasok sa charity, 18 years akong nagtrabaho sa Japanese restaurant. Before ako nag-business. Ang galing. Where? In Japan? Or No, here in the dito lang. 6 months in Olongapo. And then 6 months in So you Arane. speak Japanese? A little bit. Konti lang. Gusto ko matuto Japanese. So you've been to Japan? You've been to Japan? No? Not yet? No. 6 years sa Subic, 6 years dito sa Cubao kay Araneta. Galing. And then 6 years dito sa Little Tokyo. You speak Japanese? Fluent? Hindi, little konti lang. Pero as in talaga. Nakakaintindi ng konti, syempre, kasi marami akong kaibigan Nihongo. mga Nihong, kaliwa. Okay.
At dito po, so alam, familiar kayo dito sa mga places ng mga Japanese dito sa Manila? Oo. Saan po ba dito yung mga places? Kasi ang alam ko sa Binondo, puro Chinese dyan. Eh, ang mga Japanese po, saan sila tumatambay dito sa Manila? Marami dito sa Makati mismo. Okay. Actually, last Saturday, nasa Zambales ako. Japanese yung kasama ko. Kaibigan namin, kakolab namin. Japan. And then, nung Sunday night, bumalik na sila ng Japan. Pwede ka sa kaliwa, bro. Yan, diretso mo lang. Kasi nakaparking na yung mga yan, I think. Yun. Yan. Ito na yung Little Tokyo na tinatawag. So, pasok tayo dyan. Alam mo na yung parking natin dyan. Sabihin mo lang yung pangalan natin. Per. Apo. Malakas si Per dito. Salamat po. Ay, Daddy Frankie, pwedeng iwan na lang dito sa sasakyan yung Alin yun? ni Mama. Oo, sige. Para wala na tayo masyadong dito. Oo. Be careful, mother. Kaya? Kaya, Yeah. Come on. Go. Hindi ka giniginaw? Okay ka lang? okay lang. Okay. Huwag kang mahiya sa akin, ha? Turing mo lang akong kapatid or tatay, what you want. Gusto kong maging maayos ang lahat bago. Ay, alam mo ko, Daddy Frankie, kasi sobrang favors na po ninyo sa amin. No. Huwag kang mahiya. Good evening. Okay lang? Okay, sir. Thank you. Lagi po kayo dito po. Yes. Saan ka ngayon? Susupply po kayo dito? May mga sinusupplyan ako dito. So ito po ay talagang legit na Japanese restaurant. Yes. Lahat Japanese. May mga Japanese dito na speakers. Oo. Kasi di ba mayroong mga Japanese lang. Hindi na po talaga Japanese. Oo. Marami. Hindi ko alam. Oh gosh, so this is this starts. Ha? Mag-ganong kamay. Palagyan nyo ng talian nyo kamay. Mga kababayan, mapagandang po sa atin lahat. Kumusta po kayo? Naway i-bless po ni God. Ayaw mo pahuli. Don't cry, Per. Are you okay? Okay.